Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pamilya at paninindigan? Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang aklat ng buhay na puno ng luha, lihim at di matatawarang katapangan. Sabi nila, ang pagiging ina ay isang tungkuling iginagawad ng dugo. Pero paano kung ang isang pusong isinara na ng pighati ay biglaang kakatukin ng tatlong musmos na hindi nito kadugo? Ito ang kwento ng isang pag-ibig na isinilang hindi sa sinapupunan, kundi sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Sa gitna ng isang malakas na unos, malamig ang katad ng mamahaling sasakyan ni Amihan Lazaro. Ngunit mas malamig pa rito ang kanyang mga mata na nakatuon lamang sa mga numerong kumikinang sa kanyang tablet. Sa labas, ang Ciudad Esperanza ay nilalamon ng isang malakas na unos. Ang pagbuhos ng ulan ay parang walang katapusang pag-iyak ng kalangitan, at ang bawat kidlat ay tila isang galit na guhit sa nagdidilim na hapon. Ngunit para kay Amihan, ang lahat ng iyon ay ingay lamang sa labas ng kanyang perpektong mundo. Isang mundong binuo niya mula sa abo ng kalungkutan. Isang mundong pinapatakbo ng lohika, hindi ng emosyon. Ma'am Ami, mukhang matatagalan pa tayo. Masyadong malakas ang ulan at halos hindi na umuusad ang traffic. Basag ni Mang Lando, ang kanyang tapat na driver. Sa katahimikan, hindi sumagot si Amihan. Isang bahagyang pagtango lamang ang isinukli niya. Sapat na upang iparating na narinig niya ito, ngunit wala siyang pakialam. Para sa kanya, ang oras ay pera. Ang bawat segundong nasasayang sa traffic ay isang nawawalang pagkakataon sa negosyo. Ganoon na ang naging buhay niya mula nang pumanaw si Silas. Trabaho, numero, resulta, walang puwang para sa anumang abala. Ngunit may isang tunog na nagawang tumagos sa kanyang binuong pader. Isang tunog na hindi nababagay sa kaguluhan ng trapiko at kalikasan. Isang mahinang pag-iyak ng sanggol. Sa una, inakala niyang guni-guni lang ito. Ngunit narinig niya itong muli. Mas malinaw, mas desperado. Napakunot ang noo ni Amihan. Ibinaba niya ang hawak na tablet at ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras, ay tumingin sa labas ng bintanang puno ng hamog. At doon, sa gitna ng intersection, sa ilalim ng rumaragasang ulan, nakita niya ang isang eksenang wawasak sa kahit anong pusong bato. Isang batang lalaki na sa tantiya niya ay hindi lalampas sa 7 o 8 taong gulang. Payat ang katawan, basang-basa ang damit na gula-gulanit. Nakayuko ito, ginagawang pananggalang ang sariling katawan at isang kapirasong karton para protektahan ang 2 maliliit na bulto na mahigpit niyang yakap-yakap sa kanyang dibdib. 2 sanggol. Nanginginig ang mga balikat ng bata. Marahil ay dahil sa ginaw o sa takot. Ngunit nang sandali itong mag-angat ng tingin at tumama ang mga mata nito sa direksyon ng sasakyan ni Amihan, isang kuryente ang tila gumapang sa buong pagkatao ng byuda. Nakita niya sa mga mata ng bata ang pinaghalong takot at isang matinding determinasyon. Ang tapang ng isang tagapagtanggol na handang ibigay ang lahat para sa kanyang mga kapatid. Parang may kung anong mainit na bagay ang biglang kumurot sa dibdib ni Amihan. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Awa, habag. Mang Lando, itabi mo ang sasakyan. Utos niya. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat na hindi matitinag. Po? Ma'am, delikado po. Baha na sa kalsada at... Sinabi kong itabi mo. Pag-uulit ni Amihan. Sa pagkakataong ito, ay may diin na sa kanyang boses. Walang nagawa ang driver kundi sumunod. Nang huminto ang sasakyan sa gilid ng daan, hindi na nag-aksaya ng panahon si Amihan. Kinuha niya ang isang malaking payong mula sa likuran at walang alinlangan na binuksan ang pinto. Agad siyang sinalubong ng malakas na hangin at ulan, ngunit hindi niya ito ininda. Nilapitan niya ang mga bata. Nang makita siya ng batang lalaki,
Lalo nitong hinigpitan ang yakap sa mga kapatid, handang protektahan sila mula sa estrangherang nakatayo sa kanilang harapan. Lumuhod si amihan, hindi inaalintana ang mamahaling bestida na nababasa ng maruming tubig baha. "Anong pangalan mo?" tanong niya sa malumanay na boses. Hindi sumagot ang bata, ngunit kitang-kita sa mga mata nito ang pagtataka. Itinuro ni amihan ang dalawang sanggol. "Kapatid mo sila?" Isang mabagal na tango ang naging sagot ng bata. "Nasaan ang mga magulang ninyo?" Umiling ang bata. At sa simpleng kilos na yon, isang patak ng luha ang kumawala mula sa mga mata nito. Humalo sa walang tigil na buhos ng ulan. Sa sandaling iyon, lahat ng luhika, lahat ng kalkulasyon, lahat ng pader na binuo ni amihan sa kanyang puso ay gumuho. Ang nakikita niya na lang ay 3 inosenteng kaluluwa na walang kalaban-laban sa bagsik ng mundo. "Halik kayo," sabi ni amihan. Ang kanyang boses ay naglalaman ng awtoridad at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon ng tunay na pag-aalala. "Sasama kayo sa akin." Bumalik siya sa sasakyan, kasunod ang 3 bata. Halata ang pagkabigla sa mukha ni Mang Lando, ngunit wala itong sinabi. Maingat na inalalayan ni amihan ang mga bata na makapasok sa loob. Amoy ulan at amoy kalye sila, ngunit wala nang pakialam si amihan. Ang tanging mahalaga ay ligtas na sila mula sa unos. Tahimik ang naging biyahe pa uwi. Nakaupo si amihan sa tabi ng batang lalaki, habang ang 2 sanggol ay mahimbing nang natutulog sa kanyang kandungan. Marahil ay dahil sa init na hatid ng sasakyan. Pinagmasdan niya ang marurungis na mukha ng mga ito. Sino sila? Saan sila nanggaling? Hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay sa isang iglap, ang kanyang maayos at walang emosyong mundo ay biglang nagkaroon ng 3 maliliit na bagyo. Nang bumukas ang malaking gate ng Hacienda Almeda, isang malawak at marangyang mansyon na tila walang buhay, sumalubong sa kanila ang matandang kasambahay, si Yaya Nena. Ang kanyang muka ay nagpakita ng matinding pag-aalala, ngunit hindi dahil sa ulan. "Ma'am Ami, salamat sa Diyos at nakauwi na kayo. Kanina pa po ako nag-aalala." Natigilan si Yaya Nena nang makita ang 3 bata na kasama ng kanyang amo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagtataka. "Sino po sila, ma'am?" Bago pa man makasagot si amihan, nagpatuloy ang kasambahay sa mas apurahang tono. "Ma'am, may isa pa po kayong problema." Nagtaas ng kilay si amihan habang maingat na inaabot ang isa sa mga sanggol kay Yaya Nena. "Anong problema?" Huminga ng malalim si Yaya Nena. Ang kanyang boses ay bumaba na parang isang babala. "Ma'am, si Sir Basilio po. Naghihintay sa sala." Ang pangalan ni Basilio Almeda ay parang isang malamig na dampi ng bakal sa balat ni amihan. Sa isang iglap, ang bahagyang init na naramdaman niya mula sa pag-aalala para sa mga bata ay napalitan ng pamilyar na lamig ng pagtatanggol. Ang kanyang panga ay nagtiim. Itinayo niya ang pader sa paligid ng kanyang puso, mas mataas at mas matibay kaysa dati. "Yaya Nena, dalhin ninyo sila sa guest room, paliguan, bihisan, at bigyan ng mainit na gatas o pagkain. Siguraduhin ninyong magiging komportable sila." Mahinahon, ngunit mariin niyang utos, hindi inaalis ang tingin sa pasilyo na patungo sa sala. "Opo, ma'am," sagot ng matanda. Habang maingat na kinakarga ang isa sa mga sanggol, tinulungan niya ang nanlalamig na sisinag na tumayo. Sumunod ang bata nang walang imik, ngunit bago tuluyang umalis ay lumingon ito kay amihan. Isang tingin ng pasasalamat at pag-aalinlangan. Isang tango lang ang isinukli ni amihan bago siya huminga ng malalim at naglakad patungo sa kuta ng leon. Ang sala ng Hacienda Almeda ay malawak at puno ng mga antigong kasangkapan na sumisigaw ng lumang yaman at kapangyarihan.
Ngunit sa ilalim ng dilaw na ilaw ng chandelier, ang lugar ay tila isang museo ng kalungkutan. At sa gitna nito, nakaupo si Basilio na parang isang hari sa kanyang trono. Nakadikwatro ito, may hawak na kupitan ng alak, at isang mapanuyang nga ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Amihan Hipag, nabalitaan kong may bago kang libangan. Namumulot ka na pala ngayon ng mga pulubi sa kalsada? Bungad niya. Ang boses ay puno ng pagkondena na binalot sa pekeng pag-aalala. Dumiretso si Amihan sa bar at nagsali ng tubig sa isang baso. Hindi niya tinapunan ng tingin ang bayaw. Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko sa loob ng pamamahay ko, Basilio. Isang halakhak ang kumawala kay Basilio. Isang halakhak na hindi umabot sa kanyang mga mata. Pamamahay mo? O pamamahay ng mga Almeda? Baka nakakalimutan mo, Amihan, ang apelyidong dala ng bahay na ito. Isang pangalan na pinaghirapang linisin at ingatan ng maraming henerasyon. At ngayon, dudungisan mo lang sa pagpapasok ng kung sino-sinong walang pinanggalingan. Hinarap siya ni Amihan, ang mga mata ay kasing talim ng yelo. Mas gugustuhin ko pa ang sinasabi mong dungis ng mga batang iyon kaysa sa dumi na dala ng kasakiman mo. Tumayo si Basilio, ang kanyang tindig ay puno ng pagbabanta. Lumapit siya kay Amihan. Hindi ito tungkol sa kasakiman. Ito ay tungkol sa prinsipyo, sa dugo. Ang mga Almeda ay may reputasyon. Hindi tayo maaaring makihalubilo sa mga basura. Ang salitang basura ay tumama kay Amihan na parang isang sampal. Biglang nag-init ang kanyang dugo. Huwag na huwag mong tatawaging basura ang mga batang yon sa harapan ko. Bakit? Ano mo ba sila? Hamon ni Basilio. Naaawa ka? Ang awa ay para sa mahihina, Amihan. At sa mundong ito, ang mahihina ay natatapakan. Sakto namang lumabas mula sa kusina si Yaya Nena. Karga ang isa sa kambal na malinis na at nakasuot ng malambot na damit pantulog. Ang sanggol ay nagsimulang umungol, marahil ay naninibago sa lugar. Automatikong lumapit si Amihan. Kinuha niya ang sanggol mula kay Yaya Nena. Nang maramdaman niya ang mainit at maliit na katawan sa kanyang mga braso, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanya. Isang koneksyon. Ang ungol ng sanggol ay humina at napalitan ng isang mahimbing na paghinga. Sa isang iglap, hindi na siya ang bilyonaryang CEO na si Amihan Lazaro. Siya ay isang babaeng may hawak na isang napakahalagang buhay sa kanyang mga kamay. Nakita ni Basilio ang pagbabago sa ekspresyon ni Amihan. Ang panandaliang paglambot ng kanyang muka ay lalong nagpaalab sa galit nito. Nakikita mo? Ginagamit nila ang kahinaan mo, sabi ni Basilio. Ang boses ay naging mas mapait. Hindi mo ba naintindihan? Isang malaking pagkakamali yan. Bukas ipapalabas mo sila sa bahay na ito, Amihan. Kung hindi, ako mismo ang gagawa ng paraan. Hinigpitan ni Amihan ang pagkakayakap sa sanggol. Itinaas niya ang kanyang paningin at ang apoy na saglit na nawala ay muling nagliyab sa kanyang mga mata. Mas maliwanag, mas mapanlaban. Hindi, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Anong sabi mo? Gulat na tanong ni Basilio. Sabi ko, hindi. Pag-uulit ni Amihan. Bawat salita ay may diin. Tumingin siya sa paligid ng malawak na sala, sa mga larawan ng mga ninuno ng Almeda, at pagkatapos ay diretsong tumitig sa mga mata ng kanyang bayaw. Makinig ka, Basilio. Baka nakakalimutan mo. Nang mamatay si Silas, iniwan niya sa akin ang mayorya ng kanyang yaman at pag-aari. Kasama na ang bahay na ito, kaya sa mata ng batas, ako ang may-ari. Naglakad siya palapit kay Basilio, walang bakas ng takot. At hanggat ako ang may-ari ng pamamahay na ito, deklara niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng sala. Mananatili sila. Natigilan si Basilio. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at pagkapahiya. Walang sino man
lalo na si amihan, ang kailanman ay sumuway sa kanya ng ganoon. Ngunit sa halip na sumabog, isang nakakakilabot na pagbabago ang nangyari sa kanyang mukha. Ang galit ay napalitan ng isang ngiting mapanlait, isang ngiti na puno ng lihim. Umiling-iling siya na parang naaawa kay amihan. Katapangan, isang kahangahangang katangian, ngunit minsan, ang katapangan ay isa lang ibang pangalan para sa kamangmangan. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Tingnan natin kung hanggang kailan mananaig yang kabutihan mo laban sa katotohanan. Amihan? At sa pag-alis niya, naiwan si amihan sa gitna ng malawak na sala. Yakap-yakap ang isang anghel na natutulog, ngunit ang isip ay ginugulo ng mga salita ng isang demonyo. Katotohanan. Anong katotohanan ang tinutukoy ni Basilio? Kinabukasan, ang unos sa labas ay humupa na, ngunit sa loob ng Hacienda Almeda, isang bagong uri ng bagyo ang namumuo. Nagsimula ito hindi sa isang kulog o kidlat, kundi sa isang tahimik na tawag sa telepono, sa isang silid na malayo sa kinaroroonan ni amihan. Sa kanyang pribadong pag-aaral, nakangisi si Basilio Almeda habang kausap ang isang maimpluwensyang editor ng isang kilalang online tabloid. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng huwad na pag-aalala na siyang pinakamabisa niyang sandata. Exactly, Ricardo. It's a very delicate matter, sabi ni Basilio, habang pinapaikot-ikot ang mamahaling alak sa kanyang kopita. Ang hipag ko, she's still grieving. You know how grief can do strange things to a person. We are very worried for her. Ang biglaang pag-ampon sa 3 batang kalye. It's erratic behavior. May sinabi ang nasa kabilang linya. Hindi. Mabilis na sagot ni Basilio. Of course, we want to protect her privacy. But we also have a responsibility to protect my late brother's legacy. The Almeida name. Ilabas mo ang kwento, pero with a sympathetic tone towards her. Paint her as a tragic widow, perhaps losing her grip on reality, para sa kapakanan ng pamilya. Isang sandaling katahimikan, at pagkatapos ay isang masamang ngingiti ang gumuhit sa mga labi ni Basilio. Excellent. I owe you one, my friend. Ibinaba niya ang telepono. Ang ngisi sa kanyang muka ay nagpatuloy. Ang unang bato ay naihagis na. Ngayon, hihintayin na lang niya ang pagkalat ng mga alon. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, nararanasan ni amihan ang isang umagang hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang katahimikan. Ngunit hindi ito ang nakakabinging katahimikan ng kalungkutan. Ito ay isang payapang katahimikan na paminsan-minsan ay binabasag ng mahinang paghikbi ng isang sanggol o ng tunog ng maliliit na paa na tumatakbo sa pasilyo. Nakaupo siya sa kanyang mesa sa almusal. Hawak ang isang tasa ng kape na kanina pa lumamig. Hindi niya ito napansin. Ang kanyang atensyon ay nasa 3 bata na kasama ni Yaya Nena sa hardin. Si Sinag, sa unang pagkakataon, ay may maliit na ngiti sa labi habang pinagmamasdan ng kanyang 2 kapatid na babae na ligtas na nakahiga sa isang makapal na kumot sa damuhan. Sa isang iglap, nakita ni amihan ang isang anino ng kung ano ang maaaring maging. Isang pamilya, isang tahanan. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang winasak ng pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang notification mula sa kanyang personal assistant. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Sunod-sunod, napakunot ang kanyang noo. Binuksan niya ang unang link. Isang tanyag na news site. Ang kanyang mukha ang bumungad sa kanya. Isang larawang kuha sa isang event noong nakaraang taon kung saan siya ay mukhang malungkot at malayo ang tingin. At sa ilalim nito, ang headline na parang suntok sa kanyang sikmura, trahedya o eksena. Bilyonaryang biyuda na si Amihan Lazaro,
gumulat sa publiko sa biglaang pag-ampon ng 3 pulubi. Mabilis na nanlamig ang kanyang mga kamay, binuksan niya ang isa pang link, isang tabloid. Mas masahol ang titulo. Pagluluksa o pagkabali ang nakakabahalang kilos ng nag-iisang tagapagmana ng yaman ni Silas Del Mar. Ang artikulo ay puno ng mga mapagkakatiwalaang source na nagsasabing si Amihan ay nagpapakita ng mga senyales ng mental instability mula nang mamatay ang asawa. Ang pagdala niya sa mga bata sa mansyon ay inilarawan bilang isang desperadong paghingi ng atensyon o isang marupok na pagtatangkang punan ng puwang sa kanyang buhay. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang pamilyar na galit na kumukulo sa loob niya. Ngunit sa ilalim nito, mayroong bagong damdamin, takot. Takot hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga bata. Tumunog ang kanyang telepono, ang kanyang abogado, si Attorney Romero. Amihan, nakita mo na ba? Bungad ng abogado, ang boses ay seryoso. Oo, sagot ni Amihan. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Basilio, alam kong siya ang may gawa nito. Iyon din ang hinala ko. This is a character assassination, Amihan. At napakadelikado nito. He's painting you as an unfit guardian. Kung itutuloy mo ang plano mong ampunin sila, gagamitin niya ito laban sa'yo sa korte. Nag-aalangan na nagpatuloy ang abogado. Amihan, marahil ay dapat mong pag-isipang muli. For now, we can place the children in a reputable orphanage kung saan hindi. Putol ni Amihan. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag na parang bakal. Ang pag-aalinlangan ay naglaho, napalitan ng isang malinaw na determinasyon. Hindi ko sila iiwan, Attorney Romero. Hinding-hindi. Pero ang reputasyon mo, wala akong pakialam sa reputasyon ko, giit ni Amihan. Ang mahalaga sa akin ay ang kaligtasan ng mga batang ito. Kung gusto ni Basilio ng gulo, ibibigay ko sa kanya. Magpatawag ka ng press conference ngayong hapon. Anong sasabihin mo? Tanong ng nag-aalalang abogado. Isang matapang na ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan. Sasabihin ko sa buong mundo ang katotohanan na hindi ito isang libangan o isang pagkakamali. Sasabihin ko sa kanila na opisyal kong sisimulan ang proseso para legal na ampunin ang 3 bata. At ganoon nga ang nangyari. Pagdating ng hapon, ang isa sa mga function room ng kanyang kumpanya ay puno ng mga mamamahayag, mga kamera na kumikislap, at isang koro ng mga nagtatanong na boses. Umakyat si Amihan sa entablado, kalmado, at puno ng kumpiyansa. Sa ilalim ng matinding liwanag, hinarap niya ang lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinatawag ko kayo ngayon para linawin ang mga espekulasyong kumakalat tungkol sa akin. Oo, totoo na may 3 bata na kasalukuyang nasa aking pangangalaga. At hindi ito resulta ng kalungkutan o pagkakaroon ng hindi matatag na pag-iisip. Ito ay resulta ng isang desisyong nanggaling sa puso. Huminga siya ng malalim. Sa araw na ito, nais kong formal na ipaalam sa lahat na sinimulan ko na ang legal na proseso upang maging opisyal na ina ni Sinag, Tala at Dalisay. Ibibigay ko sa kanila ang isang ligtas na tahanan, isang magandang kinabukasan, at lahat ng pagmamahal na nararapat sa kanila. Iyon lang po at maraming salamat. Tumalikod na sana siya nang biglang isang boses ang nangibabaw sa lahat. Isang reporter mula sa tabloid na pinakaunang naglabas ng kwento. Mrs. Lazaro, isang tanong lang po. Sigaw ng reporter. May katotohanan po ba ang usap-usapan na ang mga bata ay may kaugnayan sa yumaong asawa ninyo, si Mr. Silas Del Mar? Ang tanong ay bumagsak sa silid na parang isang bomba.
Ang lahat ay natahimik. Ang lahat ng kamera ay biglang nakatutok sa mukha ni Amihan. Para kay Amihan, ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang ingay ay naglaho. Ang nakikita na lang niya ay ang mapanuring mga mata ng reporter. At ang tanong ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan. Isang matalim na kutsilyo na biglang sumaksak sa kanyang puso. Si Silas, paanong nakatayo lang siya roon, hindi makagalaw, hindi makapagsalita, habang ang buong mundo ay naghihintay ng kanyang sagot. Ang pag-uwi ni Amihan mula sa press conference ay isang malabong alaala na lamang. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang paulit-ulit na pag-alingaw-ngaw ng tanong ng reporter, isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. May katotohanan po ba ang usap-usapan na ang mga bata ay may kaugnayan sa yumaong asawa ninyo, si Mr. Silas Del Mar? Paano? Sino ang nagkalat ng ganoong tsismis? At bakit? Bakit may isang bahagi sa kanya na natatakot na baka may katotohanan ito? Hindi niya namalayan ang sarili na napadpad sa isang lugar sa mansyon na matagal na niyang iniiwasan, ang pribadong library ni Silas. Ang silid ay eksakto pa rin kung paano niya ito iniwan. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ay humalo sa amoy ng alaala. Ang bawat libro sa estante, ang bawat palamuti sa mesa, ang malaking leather na upuan sa gitna. Lahat ay sumisigaw ng pangalan ng kanyang yumaong asawa. Doon siya nagkulong buong gabi, hindi siya makatulog. Ang kanyang isipan ay isang magulong karera ng mga tanong na walang sagot. Pinilit niyang alalahanin ang mga huling buwan ni Silas. Naging malihim ba ito? Naging malamig? O baka naman siya lang ang naging abala sa sarili niyang mundo para mapansin ang anumang pagbabago? Ang nostalgia na kanyang naramdaman ay hindi na puro tamis. Mayroon na itong pait ng pag-aalinlangan. Nang mag-uumaga na, isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Yaya Nena, may bakas ng pag-aalala sa mukha. Ma'am Ami, pasensya na po sa abala. Mainit po ang lagnat ni Dalisay. Isang iglap, ang lahat ng alalahanin ni Amihan tungkol sa nakaraan ay napalitan ng pag-aalala para sa kasalukuyan. Mabilis siyang tumayo at sumunod sa kasambahay patungo sa guest room. Nakita niya ang maliit na sanggol na nakahiga sa kama. Namumula ang mga pisngi at hindi mapakali sa pag-iyak. Kinuha niya ang basang bimpo mula kay Yaya Nena at maingat na ipinunas ito sa noo ng sanggol. Hinaplos niya ang maliliit nitong braso at binti. Ang init na nagmumula sa balat ng bata ay tila tumagos sa kanya, hindi bilang lagnat, kundi bilang isang panawagan. Ako na po ang bahala sa kanya, Yaya. Magpahinga na po muna kayo, sabi niya sa mahinang boses. Mag-isa na lang sila sa silid. Kinarga ni Amihan si Dalisay at nagsimulang ihele ito. Sa bawat ugoy, sa bawat pagtapik sa likod ng sanggol, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang lumukob sa kanya. Isang matinding pagnanais na protektahan ang maliit na nilalang na ito mula sa lahat ng sakit at panganib sa mundo. Unti-unti, ang pag-iyak ni Dalisay ay humina hanggang sa ito'y naging mahimbing na paghinga sa kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan ang payapang mukha ng natutulog na anghel, lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Kailangan niyang malaman ang totoo, hindi na para sa kanyang sarili o para sa reputasyon ng mga Almeda. Kailangan niyang malaman ang totoo para sa mga batang ito. Sino ang kanilang ina? At sino talaga ang kanilang ama? Ibinalik niya ang natutulog na si Dalisay sa kama at nagtungo sa master's bedroom. Ang silid na tinulugan nila ni Silas noon, ngunit ngayon ay naging isa na lamang malaking bodega ng mga alaala at mga bagay na ayaw na niyang harapin. Nakatakip ng puting kumot ang halos lahat ng kasangkapan na para bang isang musoleo sa isang nakaraang buhay.
Ang hangin ay mabigat, may natitira pang bahagyang amoy ng pabango ni Silas na humahalo sa alikabok. Sa loob ng halos 2 taon, hindi niya sinubukang pumasok dito. Ngayon, nararamdaman niya na para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Nagsimula siya sa aparador, mga plansadong damit na hindi na kailanman maisusuot, mga sapatos na nakaayos pa rin ayon sa kulay, walang kakaiba. Sumunod ang mga drawer sa tabi ng kama, mga relo, mga kwintas, mga papeles ng negosyo. Wala pa rin. Nang akma na siyang susuko, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin sa ilalim ng dambuhalang kama. Isang maitim na baul na gawa sa kahoy, halos natatakpan ng bedskirt. Hinila niya ito palabas. Puno ito ng alikabok. Isang palatandaan na matagal na itong hindi nabubuksan. Hindi ito nakalock. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, isang halo ng takot at pag-asa. Ano ang inaasahan niyang makita? Isang patunay na mali ang lahat ng kanyang hinala? O isang katibayan na ang kanyang buong pagsasama ay binuo sa isang kasinungalingan? Ang laman ng baul ay isang koleksyon ng mga bagay na hindi pamilyar sa kanya. Mga lumang tiket ng sine, mga tuyong bulaklak na nakasiksik sa pagitan ng mga pahina ng isang libro ng tula at ilang mga liham na nakatali ng isang asul na ribbon. Ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon ay ang isang maliit na salansan ng mga litrato sa pinakailalim. Kinuha niya ang nasa pinakaibabaw. Ito ay isang larawang hindi formal, kuha marahil sa isang beach. Si Silas, nakangiti ng malapad, ang ulo ay nakatingala sa langit na para bang walang anumang problema sa mundo. At sa tabi niya, isang babae. Isang babaeng may mahabang buhok na nililipad ng hangin, may mga matang nagniningning at isang ngangiti na kayang magbigay liwanag sa pinakamadilim na gabi na mayroon silang isang uri ng kaligayahan sa larawan, isang purong kagalakan na bihirang-bihira niyang makita sa mukha ng kanyang asawa. Binaliktad niya ang litrato. Nandoon, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Silas, ang dalawang salita, Liwayway, ang aking bukang liwayway, liwayway. Dawn. Ang pangalan ay kasing ganda at kasing banyaga ng babaeng nasa larawan. Ang sakit ay bigla at matalim, na parang isang tunay na saksak sa kanyang dibdib. Napaupo siya sa gilid ng kama, hawak-hawak ang litrato, na parang isang basag na piraso ng kanyang puso. Biglang nanlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Lahat ng masasayang alaala nila ni Silas ay biglang nabahira ng duda. Ang bawat halik, bawat yakap, bawat pangako. Totoo ba ang mga iyon? O anino lamang ba siya ng babaeng ito, ng kanyang liwayway? Nawala siya sa kanyang sariling mundo ng pighati ng isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa may pintuan. Tita, Ami? Nag-angat siya ng tingin na bigla. Nakatayo roon si Sinag, kinukusot ang kanyang mga mata. Marahil ay nagising ito at hinanap siya. Dahan-dahang lumapit ang bata, ang mga paa ay halos walang tunog sa makapal na karpet. Ang kanyang mga mata ay napako sa litratong hawak-hawak ni Amihan. Huminto siya. Ang kanyang maliit na katawan ay nanigas. Nanlaki ang kanyang mga mata at isang alon ng emosyon, pagkabigla, kalungkutan, at isang nakakadurog pusong kislap ng kagalakan ang bumaha sa kanyang batang mukha. Itinuro niya ang larawan gamit ang isang maliit at nanginginig na daliri. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, marupok at puno ng pananabik. Si Nanay! Ang dalawang salita na binigkas ni Sinag, si Nanay, ay tumama kay Amihan nang may bigat na mas matindi pa kaysa sa 10,000 kasinungalingan. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang sakit ng pagtataksil ay humalo sa awa para sa batang nakatayo sa kanyang harapan na ang mga mata
ay nakakapit sa larawan na para bang iyon ang tanging bagay na totoo sa buong mundo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang litrato sa mesang katabi niya na para bang isa itong nagbabagang uling. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit pinilit niyang kontrolin ang kanyang hininga. Itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas upang isantabi ang sariling sakit. Sa sandaling ito, hindi siya ang asawang pinagtaksilan. Sa sandaling ito, kaharap niya ang isang batang nangungulila. "Halika dito," sabi niya sa malumanay na boses. Tinatapik ang espasyo sa tabi niya sa gilid ng kama. Nag-aalangang lumapit si Sinag at umupo. Hindi nito inaalis ang tingin sa larawan. "Nanay mo siya?" tanong ulit ni Amihan. Kahit alam na niya ang sagot, kailangan niya itong marinig ng malinaw. Tumango si Sinag. "Opo, siya po si Nanay Liwayway." Liwayway. Ang pangalan ay muling umalingaw-ngaw sa isip ni Amihan. Ngunit ngayon, meron na itong mukha at meron na itong anak. "Maganda ang ngiti ng nanay mo," sabi ni Amihan. Isang papuring lumabas sa kanyang bibig nang hindi niya namamalayan. Isang munting damuang ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Lagi po siyang nakangiti, kahit po noong may sakit na siya. Ang simpleng pangungusap na yon ay muling nagdulot ng kirot sa puso ni Amihan. Isang sakit na pamilyar, ang sakit ng pagkawala. Ngunit meron ding sumibol na bago, isang determinasyon na parang apoy. Ang mga batang ito ay nawalan na ng ina. Hindi niya hahayaang mawalan din sila ng kinabukasan dahil sa mga lihim ng nakaraan. Tumayo siya at ginulo ng bahagya ang buhok ni Sinag. "Magpahinga ka na muna ulit, ha? Bantayan mo ang mga kapatid mo para sa akin." Tumango ang bata. Pagkaalis ni Sinag, kinuha ni Amihan ang kanyang telepono at lumabas sa balkonahe. Ang malamig na hangin ng umaga ay bahagyang gumising sa kanyang manhid na pakiramdam. Idinial niya ang numero ng kanyang abogado. "Attorney Romero, Amihan here," sabi niya. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong tono. Kalmado, kontrolado, profesional. "Kailangan ko ng serbisyo ng isang private investigator. The best one you know. Discreet, fast, and thorough." "May problema ba, Amihan?" Maraming tanong na kailangan ng sagot. Sagot niya habang nakatingin sa malawak na hardin ng hasyenda. "May isang pangalan akong ibibigay sa'yo, Liwayway. I need to know everything about her. Saan siya galing? Sino ang pamilya niya? Anong naging buhay niya? Lahat." Kinahapunan, dumating ang isang lalaking naka-Amerikana. Ipinakilala bilang si Mr. David Reyes, ang imbestigador. Matapos ang isang maikling pag-uusap kung saan ibinigay ni Amihan ang kopya ng litrato at ang lahat ng impormasyong alam niya na halos wala, agad na umalis ang lalaki upang simulan ang kanyang trabaho. Habang naghihintay, isang itim na van mula sa isang courier service ang pumarada sa tapat ng mansyon. Isang lalaki ang bumaba at nag-abot ng isang makapal na brown envelope kay Yaya Nena. Nang iabot ito sa kanya, agad na kinabahan si Amihan. Ang sobre ay may selyo ng korte ng Ciudad Esperanza. Sa loob ng kanyang opisina, binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salitang nakaimprinta sa papel. Petition for custody. Petitioner, Basilio Almeda. Respondents, Sinag, Tala, Dalisay. Ang mundo ni Amihan ay muling gumuho. Opisyal na, si Basilio ay naghain ng formal na kaso upang kunin ang pangangalaga sa mga bata. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa ibabaw ng mesa. Ang lakas ng pagkuyom niya ay sapat na para lukutin ang mga papeles. Ang lalaking yun, ang kapal ng mukha niya. Tumawag siyang muli kay Attorney Romero. "Nakuha ko na," bungad ni Amihan. Ang galit ay hindi maitago sa kanyang boses. "I was about to call you, Amihan," sagot ng abogado. Ang boses ay seryoso. "Nakausap ko ang isa sa mga staff sa korte. Ang pangunahing argumento ni Basilio ay dugo.
Dahil apo siya sa tuhod ng mga Almeda at posibleng may kaugnayan ang mga bata kay Silas, igigiit niya na siya bilang pinakamalapit na kadugo ang may mas karapatan sa pangangalaga sa kanila. He's using family ties and bloodline against you. Walang puso, bulong ni Amihan. Hindi niya ginagawa ito para sa mga bata. Ginagawa niya ito para sa pera at kapangyarihan. Nang gabing iyon, habang abala ang kanyang isip sa paparating na legal na laban, tumunog ang telepono ni Amihan. Isang unknown number. Hello? Sagot niya. Ma'am Amihan Lazaro, si David Reyes po ito. Agad na napaupo ng tuwid si Amihan. Mr. Reyes, may nahanap ka na ba? Opo ma'am, may mga paunang impormasyon na po ako. Ang buong pangalan niya ay Liwayway Santos. At base sa birth certificate niya, lumaki siya sa parehong probinsya kung saan nagmula ang pamilya Almeda. Ang impormasyon ay parang isang piraso ng puzzle na biglang nalagay sa tamang lugar. Hindi sila nagkakilala sa syudad. Ang koneksyon nila ay mas malalim, mas matagal. Isang lihim na itinago sa kanya ni Silas mula pa sa simula. Mayroon pa po ma'am, nag-aalangang sabi ng investigador. May nahanap ako, isang bagay na pwedeng magbago ng lahat. Ano yon? Tanong ni Amihan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya na para bang nag-iisip ang investigador kung paano sasabihin ang kanyang natuklasan. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang magiging susi sa lahat ng sikreto. May tala-arawan si Liwayway, isang diary. Kinabukasan, personal na inihatid ni David Reyes ang isang maliit na pakete kay Amihan. Walang marka, nakabalot lamang sa simpleng brown paper. Sa loob, naroon ang isang maliit na kwaderno. Kupas na ang kulay rosas na pabalat nito at may mga tuyong dahon at bulaklak na nakasiksik sa pagitan ng ilang pahina. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong gamit ng isang dalagita. Ngunit alam ni Amihan na ang hawak niya ay isang kahon ng Pandora, puno ng mga lihim na maaaring magpalaya sa kanya o tuluyang wasakin siya. Hinintay niyang sumapit ang gabi. Hinintay niyang manahimik ang buong mansyon. Hinintay niyang makatulog ang tatlong bata. Ang kanilang mga payapang muka ay isang paalala kung para kanino ang laban na ito. Pagkatapos, nagkulong siya sa kanyang study, nagsali ng isang kopita ng alak at binuksan ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Liwayway ay parang isang sayaw, puno ng buhay, puno ng pangarap. Ang mga unang pahina ay puno ng kagalakan ng isang kabataang umiibig. Nakita ko na naman siya kanina sa may ilog. Si Silas, ang mga mata niya ay parang bituin kahit sa sikat ng araw. Sabi niya, ako raw ang kanyang bukang Liwayway. Natawa lang ako, pero sa loob-loob ko, ang puso ko ay parang gustong sumabog sa kilig. Habang binabasa ni Amihan ang bawat salita, tila nanonood siya ng isang pelikula sa kanyang isipan. Nakikita niya ang dalawang teenager na nagtatakbuhan sa bukirin, naghahabulan sa ilalim ng puno ng mangga, nagpapalitan ng mga pangarap sa tabi ng ilog. Isang pag-ibig na puro at totoo. Isang pag-ibig na kailanman ay hindi niya naranasan kasama si Silas. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang puso, ngunit hindi siya tumigil. Kailangan niyang malaman ang lahat. Nagbago ang tono ng tala-arawan nang magsimula silang tumuntong sa hustong gulang. Pumasok ang anino ng pamilyang Almeda. Ayaw sa akin ng ama ni Silas. Isa lang daw akong hamak na anak ng magsasaka na walang maipagmamalaki. Sinabi niya kay Silas na kung ako ang pipiliin niya, itatakwil siya at aalisan ng mana. Natatakot ako, Silas. Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo. Ang sakit ng paghihiwalay ay halos madama ni Amihan sa bawat letra. Pagkatapos ay dumating ang pahina kung saan isinulat ni Liwayway ang tungkol sa kasal, ang kasal ni Silas sa kanya. Ikinasal na siya. Ang pangalan ng babae ay Amihan.
Sabi ni Silas, kailangan niya itong gawin para sa pamilya, para sa negosyo. Isa raw itong kasunduan na walang pag-ibig. Pinilit kong maniwala. Pinilit kong maging matatag. Ngunit ngayong gabi, habang isinusulat ko ito, ang mga luha ko ang nagsisilbing tinta. Paano ako lalaban kung ang kalaban ko ay ang buong mundo? Napapikit si amihan. Ang sakit ay napakatindi siya. Siya ang kalaban sa kwento ng pag-ibig na ito. Isang kontrabidang hindi man lang alam na bahagi siya ng isang trahedya. Ngunit nagpatuloy si Liwayway. Nagpatuloy si Silas na makipagkita sa kanya ng palihim. Ang kanilang pag-ibig ay naging isang ipinagbabawal na apoy, mas mapanganib, ngunit mas nag-aalab. At pagkatapos, dumating ang kumpirmasyon na matagal nang kinakatakutan ni amihan. 2 buwan na akong nahuhuli. Sa una, ayokong tanggapin. Ngunit kanina, kinumpirma ng doktor. Nagdadalang tao ako. Magiging ama na si Silas. Hindi ko alam kung ito ay isang biyaya o isang sumpa. Paano namin ito sasabihin sa lahat? Paano ko palalakihin ang anak ko sa ganitong sitwasyon? Sinundan ito ng mga pahina ng takot, pag-aalinlangan, at panandali ang pag-asa. Hanggang sa dumating ang pahina kung saan ipinanganak ang kambal. 2 sila, 2 anghel, 1 tala at 1 dalisay. Kamukhang kamukha sila ni Silas. Nang makita niya ang mga anak namin, umiyak siya. Nangako siya na hindi niya kami pababayaan. Aayusin daw niya ang lahat. Magtitiwala ako. Para sa mga anak ko, magtitiwala ako sa kanya. Tama nga ang hinala niya. Sila ay mga anak ni Silas. Ang kanyang asawa ay may ibang pamilya. Napasubsob si amihan sa mesa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Isang pag-iyak para sa sarili, para kay Liwayway, at para sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Matapos ang ilang sandali, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tinapos niya ang kanyang alak sa isang lagok. Kailangan niyang tapusin ang pagbabasa. Malapit na siya sa dulo. Binaliktad niya ang huling pahina, ngunit ang huling pahina ay blangko. Napakunot ang kanyang noo. Tiningnan niya ng mabuti. May bakas. Isang bakas na nagpapatunay na may pahinang marahas na pinilas mula sa kwaderno. Ang pinakahuling pahina, ang pinakamahalaga, ay nawawala. Isang pakiramdam ng matinding pagkabigo at pagkadismaya ang bumalot sa kanya. Nasaan ang kasagutan? Ano ang nangyari? Bakit ito pinilas? Sino ang pumilas nito? Kinabukasan, sa unang pagdinig ng kaso sa korte, ang pakiramdam na yon ay lalong lumala. Ang abogado ni Basilio, isang tuso at walang awang lalaki, ay iprinisinta ang kanyang kliyente bilang isang nag-aalalang tiyuhin na nais lamang protektahan ang posibleng mga kadugo. Your Honor, sabi ng abogado, ang kliyente ko ay naniniwala nang may mabuting hangarin na ang mga batang ito ay maaring anak ng kanyang yumaong kapatid. At bilang nag-iisang malapit na kamag-anak, siya ang may moral at legal na obligasyon na alagaan sila, hindi isang estranghero na, aminin man natin o hindi, ay dumadaan sa isang mahirap na emosyonal na yugto. Pagkatapos ay inilabas ng abogado ang kanyang alas. Your Honor, mayroon nun po kaming ebidensya na magpapatunay na ang ina ng mga bata, isang Liwayway Santos, ay nabuhay sa takot sa ilalim ni Mr. Silas Del Mar. Nagulat si amihan. Anong pinagsasabi niya? Nagplay ang abogado ng isang audio recording sa korte. Ang boses ay malinaw na kay Liwayway, garalgal at puno ng takot. Hindi ko na kaya. Kailangan kong umalis. Kailangan kong itakas ang mga anak ko. Natatakot ako sa kung anong kaya niyang gawin. Ang boses ay biglang naputol. Parang bombang sumabog ang recording sa loob ng korte. Si Silas, isang banta. Ang Silas na kilala niyang malumanay at umiiwas sa gulo. Imposible. Ang recording na ito, pagpapatuloy ng abogado ni Basilio na may kasamang pagmamalaki, ay patunay na si Mr. Del Mar
ay hindi isang mabuting impluensya at ang paglalagay sa mga bata sa pangangalaga ng kanyang byuda ay magdudulot lamang ng panganib sa kanilang kapakanan. Objection, Your Honor. The recording is edited. It's taken out of context. Sigaw ni Atty. Romero. Ngunit huli na. Ang pinsala ay nagawa na. Tumingin si amihan kay Basilio na nakaupo sa kabilang panig ng silid. Isang munting, nagtatagumpay ng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Siya. Alam ni amihan. Siya ang may kinalaman dito. Ngunit paano? Paano niya nakuha ang recording at nasaan ang karugtong nito? Ang isip ni amihan ay bumalik sa nawawalang pahina ng tala-arawan. Ang sagot ay naroon. Sigurado siya, ang sagot na magpapalaya sa mga bata at maglalantad sa tunay na kulay ni Basilio ay nasa pahinang iyon. Ngunit ang pahina ay wala na. At habang nakikita niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang abogado at ang pagkunot ng noo ng hukom, isang nakakakilabot na katotohanan ang nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Sa laban na ito, sa unang pagkakataon, siya ang dehado. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay pumukpok hindi lamang sa kahoy, kundi pati na rin sa puso ni amihan. Isang tunog na nagselyo sa isang pansamantalang hatol na parang isang habang buhay na parusa. Alang-alang sa kapakanan ng mga menor de edad, deklara ng hukom, ang kanyang boses ay walang emosyon. Habang hinihintay ang resulta ng DNA testing at ang mga susunod na pagdinig, ang pangangalaga, kinasinag, tala, at dalisay ay pansamantalang ililipat sa isang pasilidad ng Social Welfare Department. Hindi makahinga si amihan. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, ngunit hindi niya lubos na maintindihan. Inililipat? Saan? Ang mga bata. Alisin sa kanya? Tumingin siya kay Atty. Romero na mabilis na tumayo. Your Honor, we strongly object. My client has provided a safe and loving home for these children. And your objection is noted, counsel. Sagot ng hukom, hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa mga papeles. Ngunit dahil sa mga seryosong alegasyon at sa disturbing na audio evidence na iprinisinta, ang korte ay naniniwala na ang isang neutral na kapaligiran ang pinakamainam para sa mga bata sa ngayon. This is temporary. This is not a final judgment. Pansamantala. Ang salita ay dapat sanang magbigay ng kaunting pag-asa, ngunit para kay amihan, wala itong pinagkaiba sa salitang magpakailanman. Tumingin siya sa kabilang panig ng silid. Nakita niya ang mukha ni Basilio, walang halakhak, walang pagmamalaki, isang malamig, kalkulado, at nagtatagumpay ng ngiti lamang ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin ito sa kanya. Isang nangiting nagsasabing, panalo ako, natalo ka. Ang pag-uwi sa mansyon ay ang pinakamabigat na biyaheng naranasan ni amihan sa buong buhay niya. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan palapit sa Hacienda Almeda ay isang metro na naglalapit sa kanya sa pinakamasakit na pamamaalam. Pagdating nila, 2 social worker na ang naghihintay, kasama ang ilang unipormadong pulis para sa seguridad. Ang kanilang presensya ay isang paglapastangan sa kabanalan ng isang tahanan. Mrs. Lazaro, kailangan na po naming isama ang mga bata, sabi ng babaeng social worker sa isang malumanay ngunit matatag na boses. Pumasok si amihan sa silid kung nasaan ang mga bata. Si Yaya Nena ay umiiyak na sa isang sulok. Ang kambal, na parang nararamdaman ng bigat sa paligid, ay nagsisimula na ring maging iritable. Si Sinag naman, matalino para sa kanyang edad, ay alam na mayroong mali. Nang makita niya ang mga estranghero sa likod ni amihan, agad siyang tumakbo at yumakap nang mahigpit sa mga binti nito. Tita Ami, sino po sila? Aalis na po ba tayo? Lumuhod si amihan para magpantay sila ng bata. Hinawakan niya ang maliliit nitong balikat. Pinilit niyang ngumiti.
Isang ngiting basag at puno ng sakit. Sinag, makinig ka sa akin. Kailangan ninyong sumama muna sa kanila, ha? Pero saglit lang to. Pangako, babalikan ko kayo. Babalikan ko kayo kaagad. Ayoko po. Sigaw ng bata. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Dito lang po kami. Dito lang po sa inyo. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Amihan. Anak, kailangan. Nabasag ang kanyang boses. Hindi niya kayang tapusin ang sasabihin. Dahan-dahang lumapit ang social worker. Sinag, halika na. Magiging maayos din ang lahat. Umiling-iling si Sinag, lalong humigpit ang yakap kay Amihan. Ayoko, wag niyo po kaming kunin. Ang isa pang social worker ay kinuha na ang umiiyak na si Tala mula sa kuna, habang si Yaya Nena naman ay walang magawang binuhat si Dalisay. Para ibigay din. Ang tanawin ay isang purong agonya. Ang tunog ng pag-iyak ng tatlong bata ay pumuno sa buong mansyon. Isang pulis ang marang humawak sa balikat ni Sinag para ihiwalay ito kay Amihan. Sa huling sandali, habang hinihila na siya palayo, tumingin si Sinag kay Amihan. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. At sa huling pagkakataon, sumigaw siya ng isang salitang bumasag sa natitirang piraso ng puso ni Amihan. Inay Ami. At pagkatapos, wala na sila. Dinala sila palabas, isinakay sa van, at umalis. Ang tunog ng sirena ay unti-unting humina. Hanggang sa ang tanging natira na lang ay isang nakakabinging katahimikan. Ang Hacienda Almeda, na sa loob ng ilang araw ay nagsimulang magkaroon ng buhay, ay muling naging isang malaking puntod. Ang bawat sulok ay sumisigaw sa kanilang pagkawala. Ang bawat silid ay malamig at walang laman. Naglakad si Amihan na parang isang multo. Ang kanyang mga paa ay dinala siya pabalik sa silid panauhihin kung saan sila natutulog. Ang amoy ng baby powder ay nasa hangin pa. Isang maliit na medyas ang naiwan sa sahig. Sa ibabaw ng mesa may isang papel na may mga guhit ni Sinag. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng silid na puno ng mga alaala ng mga batang kinuha sa kanya. Kinuha niya ang isang maliit na stuffed toy na laging yakap ni Tala. Niyakap niya ito ng mahigpit at doon, sa wakas, bumigay siya. Ang malakas at matatag na si Amihan Lazaro ay humagulgol. Isang iyak na nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Isang iyak ng isang inang nawalan ng anak. Isang iyak ng pagkatalo, ng pighati, ng kawalan ng pag-asa. Sa kanyang pag-iyak, hindi niya namalayan na nabitawan niya ang kanyang bag. Nahulog ito sa sahig. Bumagsak palabas ang mga laman nito, ang kanyang pitaka, susi, telepono, at ang kupas na kwaderno ni Liwayway, ang tala-arawan. Tumama ito sa sahig sa isang kakaibang anggulo. Ang tunog ng isang mahinang pagkalagot ay narinig. Ang matigas na pabalat sa likod, na marahil ay marupok na dahil sa katagalan, ay bahagyang bumuka sa gilid. Sa gitna ng kanyang mga luha, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang siwang. Isang siwang na hindi dapat naroroon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang tala-arawan. Gamit ang kanyang mga kuko, maingat niyang binuklat ang nakadikit na karton sa loob ng pabalat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. May isang lihim na kompartimento sa loob, at sa loob nito, dalawang bagay. Isang maliit, luma, at kinakalawang na susi, at isang piraso ng papel na maingat na tiniklop, marupok, naninilaw, at may sulat kamay ni Liwayway. Ito ang nawawalang huling pahina. Nakatulala si Amihan sa sahig. Ang mga luha ay tuyo na sa kanyang mga pisngi, napalitan ng isang manhid na pagkamangha. Ang kanyang mga daliri na kanina lang ay nanghihinang nakayakap sa isang laruan, ngayon ay nanginginig sa ibang dahilan,
habang maingat niyang binubuklat ang marupok na piraso ng papel. Ang hangin sa silid ay tila huminto sa pag-ikot. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na kalabog sa gitna ng katahimikan. Ito ang sulat kamay ni Liwayway. Ang parehong magandang sulat kamay mula sa mga unang pahina ng tala-arawan, ngunit ngayon, ito ay apurado at may bakas ng takot. Ang bawat salita ay isang hiyaw ng desperasyon na itinago sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan niyang sinimulang basahin. Kung nababasa ito ni Numan, marahil ay huli na ang lahat para sa akin. Ngunit hindi pa sana huli para sa mga anak ko. Ang isusulat ko dito, ang katotohanang hindi ko kayang sabihin ng malakas. Sa takot na baka may makarinig. Huminga ng malalim si Amihan. Pinipilit pakalmahin ang kanyang dibdib. Natuklasan ni Basilio ang lahat. Ang tungkol sa amin ni Silas, ang tungkol sa kambal. Isang gabi, pinuntahan niya ako. Walang nakakaalam. Binalaan niya ako. Wag na wag ko raw guguluhin ang pamilya nila. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Ang mga mata ni Amihan ay mabilis na tumakbo sa mga susunod na linya. Ginagamit niya kami para mangikil ng pera kay Silas. Linggo-linggo, buwan-buwan, malaking halaga. Sabi niya, kung hindi magbibigay si Silas, ilalabas niya ang eskandalo sa publiko. Sisirain niya hindi lang ang pangalan ng mga Almeda, kundi pati na rin ang kinabukasan ng mga anak ko. Sabi niya, sisiguraduhin niyang mamumuhay kami na parang mga daga sa lansangan. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Amihan. Ang recording, ang pekeng recording, ito na yon. Hindi si Silas ang kinatatakutan ni Liwayway, si Basilio. Napatakip siya sa kanyang bibig. Ang lahat ng galit at pagdududa niya kay Silas ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakakilabot na pagkaunawa. Si Silas ay hindi lang isang taksil na asawa. Isa rin siyang biktimang kinulong ng sarili niyang kapatid. Isang amang desperadong prinotektahan ang kanyang mga anak sa paraang alam niya. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa panibagong mga luha, ngunit hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng galit at awa. Sinabi sa akin ni Silas na huwag mag-alala. Gumagawa raw siya ng paraan. Palihim niyang iniipon ang lahat ng ebidensya laban kay Basilio, mga kopya ng bank transfer, mga liham ng pananakot. Itinatago niya ang lahat sa isang lugar na ligtas, isang lugar na hindi kailanman maiisip ni Basilio na hanapin. At doon, sa huling bahagi ng sulat, ang sagot. Ibinigay niya sa akin ang susi. Sabi niya, kung may mangyaring masama sa kanya, gamitin ko ito. Ito raw ang magbibigay ng kalayaan sa mga anak namin. Isang safety deposit box sa National Central Bank, box number 3. Ito ang aming pag-asa. Pag-asa. Paulit-ulit na binasa ni Amihan ang salitang iyon. Pag-asa. Isang salitang akala niya ay tuluyan ng namatay kasama ng pag-alis ng mga bata kanina. Tumingin siya sa kanyang palad. Naroon ang susi, malamig, kinakalawang. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamakinang na bagay sa buong mundo. Hindi ito ordinaryong susi. Ito ang susi sa katotohanan. Ito ang susi para mabawi sina Sinag, Tala at Dalisay. Ito ang susi sa pagbagsak ni Basilio Almeda. Ang pighati sa kanyang puso ay hindi naglaho, ngunit nabigyan ito ng isang bagong anyo. Ang malambot na sakit ay tumigas at naging isang matalim na sandata. Ang kanyang mga luha ay tumigil sa pagpatak. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay naging matatag. Tumayo siya. Ang kanyang likod, na kanina lang ay hukot sa pagkatalo, ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng kawalan ng pag-asa, ay nag-apoy sa isang malamig at mapanlabang liwanag. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na siya nag-alinlangan. Idinial niya ang numero ng kanyang abogado. Attorney Romero, sabi niya,
Ang kanyang boses ay hindi na basag o mahina. Ito ay kalmado, matatag, at kasing lamig ng bakal. May pagbabago sa plano. Amihan, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ng abogado sa kabilang linya. Isang bahagyang ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan, isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti ng isang general na handa ng sumabak sa gera. May alas na tayo, sabi niya, habang mahigpit na hinahawakan ng susi sa kanyang palad. At sisiguraduhin kong babagsak si Basilio. Samantala, sa isang madilim at mausok na opisina sa kabilang panig ng Ciudad Esperanza, si Basilio Almeda ay kaharap ang isang lalaking may peklat sa mukha at may mga matang kasing lamig ng ahas. Isang kilalang loan shark. "Relax ka lang, Mr. Chua," sabi ni Basilio. Pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang isang mamahaling panyo. "Sinabi ko naman sa'yo, onting-onti na lang. The court is on my side. Once makuha ko ang custody ng mga bata, makukuha ko na rin ang control sa trust fund nila. Malaki yon. More than enough to pay you back. With interest." Ang lalaki ay hindi ngumiti. Kumuha ito ng isang balisong at nagsimulang linisin ang kanyang mga kuko. "Marami ka nang sinasabi, Basilio. Ang gusto ko lang marinig ay ang tunog ng perang pumapasok sa aking account. 1 linggo. Bibigyan kita ng 1 linggo." Napatulala si Basilio. 1 linggo? Pero 1 linggo, pag-uulit ng lalaki. Sa pagkakataong ito, ay itinusok niya ang dulo ng balisong sa kahoy na mesa, ilang pulgada lang mula sa kamay ni Basilio. "Kung hindi, alam mo na kung ano ang kasunod." Ang National Central Bank ay isang dambuhalang gusali na gawa sa salamin at bakal, isang monumento ng kapangyarihan at pera. Para sa karamihan, ito ay simbolo ng seguridad. Ngunit para kay Amihan, habang naglalakad siya sa malamig nitong sahig na gawa sa marmol kasama si Attorney Romero, ito ang huling hantungan ng katotohanan. Ang hangin sa loob ng vault ay malamig at may kakaibang amoy, pinaghalong amoy ng lumang papel at metal. Ang katahimikan ay halos sagrado, binabasag lamang ng mahinang pag-click ng kanilang mga sapatos at ng mekanikal na tunog ng pagpihit ng mga kandado. Ang bawat hakbang papalapit sa hanay ng mga safety deposit box ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang kaba at pananabik ay naghahalo sa loob niya, isang nakakainip na cocktail ng emosyon. "Box number 322, sabi ni Amihan sa empleyado ng bangko. Ang kanyang boses ay mas kalmado kaysa sa kanyang nararamdaman. Ginabayan sila ng empleyado sa isang pribadong silid. Isang maliit na kwarto na may isang mesa at 2 upuan. Iniabot niya ang isang metal na kahon at magalang na umalis. Isinara ang pinto sa likuran niya. Naiwan silang 2 ni Attorney Romero, nakatitig sa kahon na parabang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ito ang kahon na pinagkatiwalaan ni Silas ng lahat ng kanyang lihim. Ito ang huling mensahe ng isang ama para sa kanyang mga anak. Inilagay ni Amihan ang kinakalawang na susi sa seradura. Sakto. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pinihit ito. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Itinaas niya ang takip. Sa isang iglap, pareho silang natigilan ni Attorney Romero. Ang kanilang inaasahan ay ilang pirasong papel lamang, marahil ay isang sulat. Ngunit ang kahon ay halos puno. Maingat na inayos na parabang alam ng naglagay na darating ang araw na bubuksan ito. Sa pinakaibabaw ay isang makapal na salansan ng mga bank statement at resibo ng wire transfer. Ang mga petsa ay sumasaklaw sa halos 5 taon. Ang mga pangalan ay malinaw, mula sa isang pribadong account ni Silas Delmar patungo sa iba't ibang offshore accounts na nakapangalan sa mga dummy corporation. Ngunit ang lahat ng ito, ayon sa masusing pagsisiyasat ni Silas, ay direktang konektado sa isang tao, Basilio Almeda. Ang mga halaga
ay nakakagulat. Sapat na para bumili ng isang maliit na kumpanya. Ito ang presyo ng pananahimik. Diyos ko, bulong ni Atty. Romero habang mabilis na sinusuri ang mga dokumento. This is systematic extortion, blackmail of the highest order. This is more than enough to put him behind bars for a very long time. Ngunit mayroon pa. Sa ilalim ng mga bank statement, mayroong ilang mga liham na nakasulat sa opisyal na letterhead ni Silas. Ang mga ito ay naka-address sa kanyang personal na abogado noon, isang taong pinagkakatiwalaan niya bago ito pumanaw dahil sa sakit. Kinuha ni Amihan ang isa at binasa ito ng malakas. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay may nangyaring masama sa akin. Alam ko ang panganib. Alam kong si Basilio ay parang isang ahas na naghihintay ng tamang oras para tumuklaw. Ngunit hindi ko maaaring isuko ang aking mga anak. Ginagawa ko ito para protektahan sila. Ang lahat ng perang ibinibigay ko ay hindi dahil sa takot para sa aking sarili, kundi para bilhin ang kanilang kaligtasan at katahimikan. Ang bawat salita ay isang patunay ng pagmamahal ng isang ama. Si Silas, ang lalaking inakala niyang nagtaksil sa kanya, ay isa palang bilanggo na gumagawa ng lahat para sa kanyang lihim na pamilya. Isang mainit na likido ang namuo sa mga mata ni Amihan, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Hindi ito ang oras para sa luha. At sa pinakailalim ng kahon, may isang bagay na nakabalot sa itim na tela. Isang maliit na digital voice recorder. Nagkatinginan sila ni Atty. Romero. Ito na marahil iyon. Pinindot ni Amihan ang play. Sa una, ingay lang. Pagkatapos ay ang boses ni Silas. Basilio, ano na naman ang kailangan mo? Sumunod ang boses ni Basilio, puno ng pagkasuklam at kasakiman. Simple lang, kapatid. Kailangan ng pamilya mo ng suporta. At ang suportang iyon ay may presyo. Binigyan na kita nung nakaraang buwan. Kulang pa yon, sigaw ni Basilio. Alam mo ba kung gaano kamahal ang manahimik? Lalo na't ang kapalit ay ang reputasyon ng buong pamilyang Almeda? Isipin mo, Silas, isang salita ko lang sa media, isang tawag ko lang sa mga reporter, at ang perpekto mong buhay kasama ang reyna mong si Amihan ay guguho. At ang babae mo? Si Liwayway at ang mga bastardo mong anak? Itataboy sila na parang mga aso. Ang hininga ni Amihan ay halos mapatid. Huwag mong idamay ang mga bata dito, Basilio. Galit na sagot ni Silas at sumunod ang pinakakikilabot na bahagi. Ang bahagi na pinutol ni Basilio sa korte. Bakit hindi? Isang nakakakilabot na tawa ang narinig mula kay Basilio. Sila ang alas ko, Silas. Kaya kung ako sa'yo, magpapadala ka ulit. Kung hindi, baka isang araw mabalitaan mo na lang na may nangyaring aksidente kay Liwayway at sa mga anak mo. Mahirap ang buhay sa probinsya, di ba? Maraming pwedeng mangyari. Pinatay ni Amihan ang recorder. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa dati. Ang kasamaang narinig nila ay halos pisikal, isang lason sa hangin. Ito na ang lahat. Ang nawawalang piraso, ang katotohanan. Habang inaayos ni Atty. Romero ang lahat ng ebidensya sa isang malaking folder, ang telepono ni Amihan ay nag-vibrate. Isang email mula sa laboratorio. Binuksan niya ito. Ang resulta ng DNA test, 99.99%. Si Tala at Dalisay ay mga anak ni Silas Del Mar. Isinara ni Amihan ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit, galit at pagkalito sa nakalipas na mga araw ay naglaho, napalitan ng isang dalisay at absolutong kalinawan. Alam na niya ang kanyang gagawin. Tumingin siya sa kanyang abogado. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng determinasyon. Bukas ang huling pagdinig, sabi ni Atty. Romero, na parang nababasa ang kanyang iniisip. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik para sa darating na laban. Handa ka na ba, Amihan? Hindi ngumiti si Amihan. Ang kanyang mga mata
ay parang dalawang matalim na espada. Ipinanganak akong handa. Ang silid di hukuman ay isang hurno ng tensyon. Ang bawat paggubo, bawat paggalaw ng papel, bawat pag-click ng ballpen ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. Para kay Basilio Almeda, ang tensyon na ito ay isang matamis na musika. Tapos na ang laro. Sa isip niya, hinihintay na lang niya ang huling nota. Nakaupo siya ng may kumpiyansa, ang kanyang mamahaling damit ay hindi lukot, ang kanyang buhok ay maayos na nakas petrolyo. Isang larawan ng isang taong sigurado na sa kanyang pagkapanalo. Ang kanyang abogado ay tumayo para sa huling pahayag. Ang boses nito ay puno ng pekeng simpatiya. Your Honor, simple lang po ang aming hiling. Ang maibigay sa mga batang ito, ang isang pamilyang may tunay na koneksyon sa kanila. Isang pamilyang may dugong Almeda. Ang aking kliyente, si Mr. Basilio Almeda, ay handang-handang ibigay ang isang matatag na tahanan, malayo sa emosyonal na kaguluhan at kontrobersya na kasalukuyang bumabalot kay Mrs. Lazaro. Tumingin ang abogado kay amihan na para bang isa itong kaawa-awang nilalang. Naiintindihan po namin ang kanyang pinagdadaanan, ngunit hindi natin maaaring isakripisyo ang kapakanan ng 3 inosenteng bata para lamang sa isang biyudang marahil ay naghahanap lamang ng lunas sa sarili niyang kalungkutan. Pinanood ni amihan ang buong pagtatanghal nang walang imik. Ang kanyang muka ay kalmado, parang isang lawa na walang bahid ng alon. Ngunit sa ilalim nito, isang bagyo ang nag-aalimpuyo. Ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay ang katahimikan bago ang pagtama ng isang malakas na kidlat. Nang matapos ang abogado ni Basilio, tumayo si Attorney Romero. Walang drama, walang mahabang panimula. Your Honor, sabi niya sa isang malinaw at matatag na boses, nais po naming ipresenta ang resulta ng opisyal na DNA test na isinagawa sa mga batang sinatala at dalisay. Iniabot niya ang isang selyadong sobre sa clerk of court. Isang kopya ang ibinigay sa kampo ni Basilio. Nakita ni amihan ang bahagyang pagkunot ng noo ng kanyang bayaw habang binubuksan ito. Binasa ng clerk ang resulta ng malakas. Base po sa resulta, merong 99.99% probability na si Mr. Silas Delmar ang biological father ng kambal na sinatala at dalisay. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Tumingin si Basilio kay amihan. Isang ngiting mapanlait ang sumilay sa kanyang labi. So, totoo nga. Walang kaso. Mas lalo lang nitong pinatibay ang argumento ko. Tila sinasabi ng kanyang mga mata. Ngunit hindi pa tapos si Attorney Romero. Pangalawa, Your Honor, pagpapatuloy niya, nais naming ipresenta ang personal na talaarawan ng yumaong ina ng mga bata, si Miss Liwayway Santos. Itinaas niya ang kupas na kwaderno. Sa loob nito, isinalaysay niya ang isang malalim at tunay na pag-iibigan sa pagitan nila ni Silas Delmar. Isang kwentong taliwas sa sinasabing takot na ipinipilit ng kabilang kampo. Ang ngiti sa mukha ni Basilio ay bahagyang naglaho. Nagsimula siyang hindi mapakali sa kanyang upuan. At panghuli, Your Honor, sabi ni Attorney Romero, ang kanyang boses ay biglang bumigat. Ang audio recording na iprinisinta ng kabilang panig ay tama sila. Ito ay totoong boses ni Liwayway at ni Silas. Ang problema nga lang, ito ay pinutol, in-edit, tinanggalan ng konteksto. Tumingin siya ng direkta sa hukom. At ngayon, nais naming iparinig sa buong korte ang buo at hindi pinutol na recording. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa buong pagkatao ni Basilio. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Objection, Your Honor. This is inadmissible. Ito ay paninira lamang. On what grounds, counsel? Tanong ng hukom. Ang interes ay malinaw na sa kanyang mukha.
I will allow it. Play the recording. Pinindot ni Attorney Romero ang play button. Ang parehong boses ni Silas at Basilio ang umalingaw-ngaw sa courtroom. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito naputol. Narinig ng lahat ang pagbabanta, ang pananakot, ang kasamaang itinago sa likod ng isang magalang na imahe. Baka isang araw, mabalitaan mo na lang na may nangyaring aksidente kay Liwayway at sa mga anak mo. Mahirap ang buhay sa probinsya, di ba? Maraming pwedeng mangyari. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa gallery. Ang mga reporter ay mabilis na nagsusulat. Ang hukom ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula kay Basilio. Hindi totoo yan. Sigaw niya biglang tumayo. Ang kanyang kiniseptong imahe ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Gawa-gawa lang yan. Pinagtutulungan ninyo ako. Sinungaling ka, amihan. Ahas ka. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, puno ng pagkabaliw ng isang taong nahuli na sa kanyang sariling bitag. Pinatay mo ang kapatid ko. Inagaw mo ang yaman niya. At ngayon, pati ang mga batang ito, gagamitin mo? Order in the court. Sigaw ng hukom. Paulit-ulit na ipinupukpok ang kanyang martilyo. Ngunit hindi na mapigilan si Basilio. Para siyang isang hayop na nasukol. Nagwala siya, sinisigawan ang lahat, itinuturo si amihan na para bang ito ang may kasalanan ng lahat. 2 pulis ang mabilis na lumapit at pinusasan siya. Nagpumiglas siya, sumisigaw, nagmumura. Ang kanyang mamahaling damit ay nagusot. Ang kanyang perpektong buhok ay nagulo. Sa isang iglap, ang makapangyarihang si Basilio Almeda ay naging isang kaawa-awang nilalang. Habang hinihila siya palabas ng courtroom, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni amihan. Sa mga mata ni amihan, wala siyang nakitang galit o pagtatagumpay. Ang tanging nakita niya ay isang malamig na awa. At iyon ang mas lalong nagpadurog sa kanya. Nang manumbalik ang kaayusan, muling ipinukpok ng hukom ang kanyang martilyo. Sa pagkakataong ito, ang tunog ay pinal at tiyak. Base sa mga ebidensyang iprinisinta ngayon, deklara ng hukom, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang petisyon ni Mr. Basilio Almeda ay ibinabasura. Ang buo at legal na kustodya ng mga batang sinasinag, tala at dalisay ay iginagawad kay Mrs. Amihan Lazaro. Isang hininga ng lunas ang pinakawalan ni Amihan, isang hiningang matagal niyang kinimkim. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Tumayo siya. Naglakad siya palabas ng silid hukuman, palayo sa dilim, sa mga kasinungalingan, sa sakit. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang sariwang hangin ng kalayaan. Ang langit ay asul at walang bahid ng ulap. Panalo sila. Pauwi na siya. Pauwi na siya sa kanyang mga anak. Lumipas ang ilang linggo. Ang eskandalo ay unti-unting humupa. Napalitan ng mga bagong balita. Ang pangalan ni Basilio Almeda ay nabaon sa kahihiyan. Ang kanyang mga kaso ng panloloko at pangingikil ay nakasalang na sa korte. Ngunit para kay Amihan, ang lahat ng ingay na yon ay nasa malayong mundo na. Ang kanyang mundo ngayon ay umiikot na lang sa iisang bagay. Ang pag-uwi ng kanyang mga anak. Ang biyahe papunta sa Social Welfare Center ay kakaiba. Ang parehong sasakyan na dati nagsisilbing kanyang malamig na kuta laban sa mundo ay ngayon puno ng pananabik. Ang bawat metro na tinatahak nila ay parang isang walang katapusang paghihintay. Nang sa wakas ay huminto ang sasakyan sa tapat ng isang simpleng gusali. Ang puso ni Amihan ay kumabog ng napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob, sinalubong siya ng isang social worker na may ngiti sa labi. Handa na po sila, Mrs. Lazaro.
Hinihintay ka na nila. Iginiya siya sa isang maliit na playroom. At doon, sa gitna ng mga makukulay na laruan at mga guhit sa pader, nakita niya sila. Ang kambal ay nasa isang playpen, masiglang naglalaro. At si Sinag ay nakaupo sa isang maliit na upuan, nakatingin sa bintana, na para bang naghihintay. "Sinag!" tawag ni Amihan sa malambing na boses. Dahan-dahang lumingon ang bata. Sa isang iglap, ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay naglaho, napalitan ng isang liwanag na hindi kayang pantayan ng araw. Ang kanyang mga labi ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. "Uuwi na tayo," sabi ni Amihan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iyon lang ang kailangan marinig ng bata. Tumakbo si Sinag, isang mabilis, desperadong takbo patungo sa nag-iisang kanlungan na kinilala niya sa mga nakalipas na linggo. Sinalubong siya ni Amihan ng isang mahigpit na yakap. Ibinuhos ng bata ang lahat ng kanyang pangungulila at takot sa pag-iyak sa mga balikat ni Amihan. "Sabi ko sa'yo babalik ako, di ba?" bulong ni Amihan habang hinahaplos ang likod ng bata. "Hindi na tayo magkakahiwalay, pangako." Binuhat niya ang kambal, si Tala sa isang braso, si Dalisay sa isa pa. Habang si Sinag ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang palda, lumabas sila mula sa gusali, palayo sa pansamantalang pagkakawalay, at pauwi sa kanilang tunay na tahanan. Ang Hacienda Almeda na kanilang binalikan ay hindi na ang malamig at malungkot na mansyon. Ang mga bintana ay bukas. Pinapapasok ang liwanag at sariwang hangin. Ang mga bulaklak sa hardin ay tila mas makulay. Nang hapong iyon, umupo sila ni Sinag sa isang bench sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa hardin. Kailangan nilang mag-usap. Kailangang malaman ng bata ang katotohanan sa paraang maiintindihan niya. "Sinag," panimula ni Amihan, "may mga bagay tungkol sa nanay at tatay mo na dapat mong malaman." Tumingala ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. "Ang nanay mo, si Liwayway, at ang tatay mo, si Silas. Mahal na mahal nila kayong tatlo," sabi ni Amihan. Maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Minsan, ang buhay ng mga matatanda ay nagiging komplikado. May mga desisyon silang ginagawa na mahirap intindihin. Pero isa lang ang sigurado ako. Gusto nilang maging masaya at ligtas kayo. "Nasaan na po sila ngayon?" tanong ng bata sa isang inosenteng boses. Isang kirot ang naramdaman ni Amihan. Nasa isang lugar na sila na payapa, kung saan binabantayan nila tayo. At kahit wala na sila dito, iniwan nila sa akin ang pinakamahalagang regalo, kayong tatlo. Yumakap si Sinag sa braso ni Amihan. "Kayo na po ba ang nanay namin ngayon?" Hinaplos ni Amihan ang pisngi ng bata. "Kung papayag ka." Isang mabilis na tango ang sagot ni Sinag. At sa simpleng kilos na yon, isang pamilya ang formal na nabuo. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, ang malaking dining hall ng mansyon ay napuno ng tunog ng buhay. Ang kalansing ng maliliit na kubyertos, ang tawanan dahil sa natapon na juice. Ang kwento ni Sinag tungkol sa isang aso na nakita niya. Si Amihan ay nakaupo sa dulo ng mesa, pinagmamasdan silang lahat. Isang ngiti na hindi niya napigilang kumawala ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang dating malamig na espasyo ay ngayon puno na ng init. Bago matulog, dinala niya sila sa kanilang bagong silid. Puno ito ng mga laruan at mga libro. Pinaupo niya silang tatlo sa kama at binuksan ang isang libro ng mga kwentong pambata. Sa isang boses na dati ginagamit niya sa pag-uutos sa mga board meeting, ngayon ay malumanay niyang binasa ang kwento ng isang prinsipe at isang prinsesa. Nang makatulog na sila, kinumutan niya sila isa-isa. Hinalikan niya ang noo ni Sinag, pagkatapos ay ang malambot na pisngi ng kambal. Ang bawat halik ay isang pangako ng pagmamahal, proteksyon, at isang bagong simula.
Nang isasara na niya ang pinto, saglit siyang huminto at muling tumingin sa tatlong natutulog na anghel. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Isang kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Naglakad siya sa tahimik na pasilyo. Huminto siya sa tapat ng isang malaking painting na nakasabit sa dingding, ang opisyal na fotografiya ni Silas. Nakatingin ito sa malayo, may isang ngiting formal at malungkot. Matagal niya itong tinitigan. Ang galit ay wala na. Ang sakit ng pagtataksil ay napalitan na ng isang komplikadong pag-unawa. Huminga siya ng malalim, isang hininga ng pagpapalaya. Mapapatawad na kita, Silas. Bulong niya sa hangin. Magpahinga ka na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin sa Ciudad Esperanza ay hindi na nagdadala ng alingawngaw ng eskandalo, kundi ng bulong ng paghanga. Ang Hacienda Almeda, na dati isang malamig na monumento ng nakaraan, ay ngayon isang tahanang puno ng tawanan at maliliit na yapak. Sa Grand Ballroom ng pinakamagarang hotel sa siyudad, daan-daang tao mula sa alta sosyedad, media at iba't ibang sektor ang nagtipon. Ang entablado ay pinalamutian ng mga puting bulaklak at ang mga ilaw ay nagbibigay ng isang mainit at maginhawang pakiramdam. Ito ang gabi ng opisyal na paglulunsad ng isang bagong pag-asa. Nakatayo sa gilid ng entablado si Amihan Lazaro. Iba na siya. Ang dati laging nakasuot ng itim o madilim na kulay na business suit ay ngayon ay may suot na isang simpleng eleganteng bestida na kulay cream. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang mukha ay may isang kapanatagan na hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman. Sa tabi niya, 3 maliliit na ilaw ang kumikinang. Si Sinag, sa kanyang maliit na suit, ay nakatayo ng tuwid at may pagmamalaki. Ang kambal na sinatala at dalisay sa kanilang magkaparehong puting bestida ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanilang ina. Handa na ba kayo? Bulong ni Amihan sa mga anak. Sabay-sabay silang tumango. Ang kanilang mga mata ay puno ng tiwala. Tinawag ng MC ang kanyang pangalan. Humakbang si Amihan papunta sa podium. Kasunod ang kanyang 3 inspirasyon. Hinarap niya ang mga tao, hindi na bilang isang biyudang nagluluksa o isang bilyonaryang pinag-uusapan, kundi bilang isang ina. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng init. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang isang negosyante. Ang iba naman ay nakakilala sa akin dahil sa isang unos na dumaan sa aking buhay, kamakailan lang. Isang sandaling katahimikan ang namayani. Ang unos na yon ang nagturo sa akin ng isang napakahalagang aral na minsan, ang mga pinakamalaking biyaya sa buhay ay hindi dumarating sa sikat ng araw, kundi sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. At ang biyayang yon ay dumating sa akin sa anyo ng 3 anghel. Tumingin siya sa kanyang mga anak at isang nangiti na puno ng pagmamahal ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay nahawa sa buong silid. Ngayong gabi, narito tayo para maglunsad ng isang pundasyong isinilang mula sa sakit, ngunit binuo ng pag-ibig. Isang pundasyong magbibigay ng suporta, kanlungan, at pag-asa sa mga nag-iisang ina at mga batang nawalan ng mga magulang. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili para sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang talumpati. Ang pundasyong ito ay ipinangalan ko sa isang babaeng hindi ko man personal na nakilala, ngunit ang kanyang kwento ng katapangan at walang hanggang pagmamahal para sa kanyang mga anak ang naging inspirasyon ko. Ang kanyang pangalan ay Liwayway. Ilang bulungan ang narinig, ngunit hindi ito ininda ni Amihan. Ang kwento niya ang nagmulat sa akin sa isang katotohanan na matagal ko nang kinalimutan. Ang pagiging isang ina ay hindi nasusukat sa dugo na nananalaytay sa ating mga ugat. Ito ay nasusukat sa tibok ng puso. Ito ay isang pagpili, ang pagpiling magmahal
mag-aruga, at ipaglaban ang isang bata, anuman ang pinagmulan nito. Tumingin siya sa bawat mukha sa audience. Ang pundasyon ni Liwayway ay isang testamento sa pag-ibig na yon, isang pangako na walang bata ang mararamdamang nag-iisa sila at walang ina ang mararamdamang wala silang kakampi. Hinawakan niya ang mga kamay ni Sinag at ng Kambal. Sila po ang aking pamilya at kasama nila, haharapin namin ang bawat bagong umaga ng may pag-asa. Ang buong ballroom ay napuno ng isang malakas at taos-pusong palakpakan. Nang gabing iyon, pagka-uwi nila, tahimik ang mansyon. Ngunit ito ay isang katahimikang puno ng kapayapaan. Pagod ngunit masaya, dinala ni Amihan ang mga bata sa balkonahe ng kanilang silid. Ang kalangitan ay kulay kahel at lila dahil sa papalubog na araw sa Ciudad Esperanza. Nakatayo sila roon, ang 4 na piraso ng isang basag na pamilya na muling nabuo sa isang kakaiba, ngunit perpektong paraan. Si Tala at Dalisay ay nakakalong kay Amihan, habang si Sinag ay nakayakap sa kanyang baywang. "Ang ganda po, inay," bulong ni Sinag, nakatingala sa langit. "Oo, anak, napakaganda," sagot ni Amihan, habang hinahalikan ang tuktok ng ulo ng bata. Pinagmasdan niya ang 3 bata sa kanyang mga bisig. Ang kanyang nakaraan ay puno ng sakit at pagkawala, ngunit ang kanyang hinaharap ay naroon mismo sa kanyang yakap. Puno ng maliliit na tawa, malagkit na mga halik, at walang katapusang pagmamahal. Hindi na siya si Amihan Lazaro, ang biyuda. Hindi na siya si Amihan Lazaro, ang CEO. Siya si Inay Ami, at iyon lang ang mahalaga. Magkasama na sila, at magkasama, haharapin nila ang bawat bagong umaga. Ang kwentong ito, mga minamahal naming tagapakinig, ay nagtuturo sa atin ng isang napakahalagang aral na ang tunay na pamilya ay hindi laging konektado sa dugo, kundi sa pag-ibig na pinipili nating ibigay. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagiging isang magulang ay isang tungkulin ng puso at ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tapang na protektahan at mahalin ang mga inosenteng kaluluwa. Kahit ano pa man ang sabihin ng mundo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa paglalakbay sa buhay ni Amihan, Sinag, Tala at Dalisay. Naway napulutan ninyo ng inspirasyon at pag-asa ang kanilang kwento. Ano po ang masasabi ninyo sa naging katapusan ng kanilang laban? At anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Kwento Audio.